Parehong presyo. Parehong gwapo. Nakakalito. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. You cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Neymar morning sa ating lahat mga ka-riders. Nandito ulit tayo sa magandang motorcycle store ng Unimar dito po sa Santa Cruz, Laguna, sa Barangay Pagsawitan. Sa pag-iikot natin dito sa Unimar Santa Cruz, Laguna, nag-stand out sa akin itong dalawang scooter na to. Itong si Yamaha Mio Gravis version 2 at si Suzuki Burgman EX125. Ang lakas talaga maka-attract ng kulay sa motorsiklo. Okay, unahin na natin yung mga available na kulay. Dito po sa Mio Gravis version 2, meron po siyang tatlong kulay na available. Ito nga po yung matte brown, meron din po siyang matte black, at saka yung parang kulay green, yun po yung glam petrol. At dito naman po sa Burgman EX125, tatlong kulay din po ang available. So para talaga silang pinagtapat. Medyo nalilito ako dito sa kulay na nasa harap natin. Pero ang kulay po nito ay yung metallic matte platinum silver. Parang may pagka-gray siya, di ba? Then yung isa pa pong kulay, yung royal bronze at saka titan black. Pareho po silang 92,900 pesos sa cash price. Okay, dito po sa Burgman EX125, pag installment natin kukunin, 8,900 po ang kanyang down payment. Dito naman po sa Mio Gravis version 2, pag installment po, 5,900 pesos po ang down. So lamang po ng 3,000 dito sa Burgman. Pero pag pinagpareho po natin ang down yan, magkakapareho na rin po sila ng kanilang mga monthly installment. Okay, dito po sa Burgman EX sa 36 months, ayan, 4,329. 30 months po, 4,802. Sa 24 months, 5,513. Sa 18 months po, 6,697. Sa 12 months, 9,065. At sa 6 months naman po ay 16,169. At dito naman po sa Mio Gravis, ayan, sa 36 months po, 4,481. Sa 30 months, 4,971. Sa 24 months po, 5,707. And then sa 18 months po, 6,933. At sa 12 months po, 9,384. At sa 6 months po ay 16,738. So kung titignan nyo mabuti, hindi naman sila nagkakalayo talaga. Hundreds lang ang diferensya. Then may mga rebate pa rin po sila kapag advance po tayo magbayad. Sa loob po ng 1 hanggang 3 taon, less 200 po pag updated. At pag advance naman po, 400 pesos ang kanilang rebate. And then sa 18 months at 12 months naman po, less 100 pesos lang po pagka updated ang bayad. And then less 200 naman po kapag advance ang bayad. And then sa last na option po dito sa 6 months, 100 pesos lang po kapag advance tayo magbayad. Okay, pareho po silang scooter lang. So automatic po ang kanilang mga transmission.
So dito po sa front view, unahin natin, lamang po talaga si Bergman EX dahil meron po siyang nakamount sa body itong kanyang windshield. Kahit maliit lang siya, ay malaki po ang pakinabang nito. Nagsisilbi po itong protection ng kanyang digital instrument panel. Kaya yan, transparent po yung kanyang windshield. So dito naman po sa Grabis, wala siyang visor o windshield. Dahil pang sports nga po ang datingan na talaga nitong si Grabis. Dito naman, kahit 125 lang siya, maxi scoop po ang kanyang forma. And then pagdating sa kanilang decals design, Mio Grabis lang po ang meron. Dito po sa front ng Grabis, nandito po yung kanyang model name na Mio sa left side. At sa right side naman po itong kanyang isang specs na stop and start system. Okay, sa side profile po niya, yan, dito yung kanyang brand na Yamaha. Combined color po ng orange at saka black. Hanggang dito po sa likod, meron siyang Mio Grabis na emblem. Meron pala siyang emblem dito sa unahan, itong si Yamaha Grabis. Dito naman po sa Suzuki Bergman, ayan yung kanya pong logo or emblem ng Suzuki dito sa gitna. Then pansinin niyo, wala na siyang mga sticker na ginamit or decals, di ba? Pero dito sa likod, ayan, nakalagay po dito yung kanyang emblem na Bergman na naka-chrome na siya na emboss. Okay, meron pala siya ditong sticker, Street EX, ayan. Although magkaibang brand po siya mga riders, sa no to brand war tayo. Kahit alin po ang makuha nyo rito motorsiklo, panalo na tayo sa kagwapuhan nito at siyempre sa presyo. And then pagdating po sa lighting system, pareho po combined LED at bulb. Okay, unahin po natin dito sa Bergman. Dito po sa Bergman EX, yung kanyang main headlight po, ito, puro LED po siya. Ayan. And then yung DRL niya dito sa ibabaw, yung parang kilay na ito kulay white. And then naka-bulb naman po sa kanyang turning signals. Kahit medyo mababa siya, hindi naman siya nakatago, di ba? Kitang-kita siya pag nag-turning signals na tayo. Okay, dito naman sa Grabis, combined LED at bulb. So ito yung kanya pong turning signals na bulb. Mataas ang pwesto, kitang-kita kapag tayo po ay magle-left or right turn. And then medyo bluish po yung kanyang DRL na parang letter U. At ayan yung kanya pong headlight, pure LED. So expect na natin parehong malakas ang mga headlight ng dalawang to. Pagdating naman po dito sa taillight, mas malapad po ang taillight ng Bergman. At medyo narrow shape yung taillight naman po ng Grabis version 2. Pero dito po sa taillight ng Grabis version 2, pare-pareho pong bulb ang ginamit. Mula sa turning signals, sa stoplight, taillights. At dito naman po sa Bergman EX, kitang-kita po yung kanyang mga diode. Meron siyang 6 na diode sa kanyang stoplight, taillight, and then bulb po sa turning signals. And then sa grab bar, mas maganda po ang matte black na kulay. Ito hindi madulas. Unlike po dito sa Bergman, medyo madulas po ito. Pero kagandahan naman po dito, malapad siya. At ayan, maganda ang pwesto ng ating kamay. Pasok na pasok, hindi tayo sayad sa body. Maluwag ang space. Dito naman po sa Grabis, ayan, dumidikit yung kamay natin sa body. So medyo mababa siya, di ba? Sana tinaas ng konti. And then check natin yung kanilang mga upuan. Unahin lang natin dito sa Grabis, ha. One tone lang siya pero meron siyang stitch sa gitna, double stitch siya mga riders. Yung kanyang seat cover pero magaspang po mga riders, so kumakapit yung palad natin eh. And then hindi siya masyadong matambok, hindi makapal yung foam niya pero malambot siya mga riders. And dito so, sa back rider seat, and then yung tabas niya maganda rin naman ang shape, medyo malalim siya dito sa rider seat. Then malapad siya mga riders. Then sunod natin itong sa Bergman EX. Okay, dito naman po sa Bergman EX, mas maganda po yung kanyang seat cover na katuton na meron pong single stitch sa gitna. Bali, brown at black color combination. And then, mas makapal po yung kanyang seat cover. Parang leather siya mga riders. Then, yung cut niya, yung tabas niya, almost the same siya sa Grabis version 2. At dito, mas mahaba po yung kanyang back rider seat. Yan, lambot din niya. Okay, sunod natin yung kanilang mga U-box, ha. Okay, dito po sa under seat ng Bergman EX, meron po itong capacity na 21.5 liters. At dito naman po sa nagsara, buksan natin ulit. Sa Grabis version 2, nasa 25 liters po ang kanyang under seat storage. Okay, pasensya na mga riders, wala akong naka-install na battery. At kita nyo naman busy dito, ang dami yung customer nila, oh. Kaya hindi natin naabalain si manager. Tayo na lang ang dumiskarte rito. Okay, sige, magsukat na lang tayo ng helmet, ha.
Tanggalin lang natin tong cover ng battery. Okay, dito po nakalagay yung kanyang battery. Hindi po aagaw sa pwesto ng U-box kasi papasok po siya sa loob. Oh. Kaya okay lang. So ayan, ito yung kanyang cover. And then dito naman po sa Bergman EX, saan ba nakapwesto ang kanyang battery? Okay, nalimutan na natin. Wala nga pala dito ang pwesto ng battery. Bali nandito po sa pinakadibdib ni Bergman. Diyan po nakapwesto yung kanyang battery. So safe sa baha, di ba? Yung may susukat lang po nating helmet ay yung kanilang previous na quarter face helmet. Okay, yung customized po na ayan, Neymar, rider ng pamilya. Okay, ang ganda rin naman ng kapal po yung foam niya. So ayan, ang pwesto nga po, di siya ganyan pabaliktad. So ayan, sasara natin. Ayan, fitted po ang quarter face ha. Yung po mga malalaking size na helmet na full face, tingin ko hindi ko po pwede rito. Okay, dito naman po sa Bergman EX, check natin kung sukat siya ha. Sir, patulong nga po. At baka mabitawan. Okay, mukhang pasok din siya. Okay, pareho sila nag-fit. Yung mga giveaways na helmet nila na quarter face. Okay, panalo pagdating sa U-box. Okay, isunod natin yung kanilang mga gulay board o yung floorboard nila. Obviously, sa kanila pong mga gulay board, mas malapad po si Bergman EX. At meron pa po siyang extension para pag mag-cruising position po tayo ng pagmamaneho, ayan, makakapag-unat po tayo. Mahaba siya. Unlike po dito sa Grabis, wala na tayong pag-extension na ng ating paa. Pero para sa akin, ang the best po talaga, yung wala dito yung baterya sa floorboard. Pag bahaan, lalo dito sa Pinas, malimit ang bagyuhan, aabutin kapag dito po nakapwesto. So wala po siyang kasamang matting. Marami naman nabibili sa online na mga rubber matting. Okay, pagdating naman po sa fuel tank capacity, lamang po si Bergman EX. Meron po siyang 5.5 liters na full tank capacity. At dito naman po sa Grabis version 2, nasa 4.2 liters po ang kanyang fuel tank capacity. Pero lamang po siya sa pwestuhan ng tangke. Dahil dito po sa Bergman EX, nandito po sa underseat storage. At dito naman po sa Grabis version 2, nandito po sa harap, dito po sa left side yung kanyang fuel tank. Alam niyo mga riders, mas maganda po yung pwesto ng fuel tank ay nandito sa harap. Kasi yung weight distribution nila magiging balanse. Pareho silang may bigat sa rear at saka sa front para maiwasan po yung lifting effect o yung biglang pag-iktad ng motorsiklo pag bigla tayong napapiga sa throttle. Lalo na kung meron po tayong angkas, diba? Mas doble yung bigat dito sa rear. So ngayon, magiging safe tayo. Basta ingat na lang din sa pagpiga ng throttle. And then pagdating po sa fuel consumption, dito po sa Grabis version 2 na 125, nasa 40 to 50 kilometers per 1 liter po. At dito naman po sa Bergman EX 125, nasa 56.8 kilometers per 1 liter sa fuel consumption. And then meron pong 104 kilometers per hour na top speed dito po sa Bergman EX 125. At kaya po hanggang 115 kilometers per hour dito po sa Grabis version 2. Pareho lang po silang naka-manual key pagdating po sa ignition. Meron po siyang shutter key lock. And then mas lamang lang po dito sa Grabis kasi nakabukod po yung switch ng kanyang seat and fuel. At ang maganda ho rito, napakabilis na natin magpakarga. Hindi na natin kailangan tumayo tulad sa Bergman dahil nasa underseat po yung kanyang tangke. So dito po sa Grabis version 2, pipindutin lang natin yung fuel. Okay, di ba? Napaka-komportable. Dito po sa right side, sa taas po ng ignition, yung kanyang power outlet na hindi pa po converted into USB. Kailangan pa natin bumili po ng converter para makapag-charge po tayo ng ating cellphone. At tapos, kapag nag-charge, nandito meron siyang open na pocket dito po sa right side. Yan, malalim, tamang-tama po ang ating cellphone dyan. Yun lang, kapag umuulan, pwedeng mabasa. At kapag bigla tayong napadaan sa lubak o humps, pwedeng tumalon o mahulog. Pero ingat na lang syempre. And then dito sa right side naman, wala na ho siyang pocket dito dahil dito na ho nakapwesto yung kanyang tank. Okay, dito naman po sa Bergman EX, ayan, meron din siyang malalim na pocket dito sa right side na swak ang cellphone. Mas maganda sa Grabis, medyo patayo yung position ng kanyang pocket. Unlike po dito, naka-slant. And then dito po sa left side, meron siyang pocket na malalim din naman mga ka-riders. Ayan, nandito pa ang kanyang USB ready na charging port. Okay, pasok naman po yung ating malaking cellphone. Oops, medyo ayun, pwede pa palang ipasok sa loob. Okay, ayun. Yun lang, wala siyang lock ha. Makakamalimutan. Sa kanilang instrument panel, pareho pong naka-full digital na. Mas malaki po ang screen ng Bergman EX. Unlike dito sa Grabis po, medyo rectangular siya.
Pero anyway, pareho naman digital yan. Okay lang yan. Sunod po natin yung kanilang mga switches and button. Okay, isa sa special features po ng Gravis version 2, meron po siyang stop and start system. So ito po yung switch na pag naka-activate, pag napatraffic po tayo, napatigil tayo ng 3 to 5 seconds kung saan po magsha-shutdown ng ating engine. And then kapag i-start, wala na tayong ibang pipindutin kundi isang pigalan po sa throttle. Automatic po siyang mag-i-start. Then ang maganda rito, meron siyang hazard lang po. Nakabukod siya, nag-solo yung kanyang switch. Then electric starter push button. And then dito po sa kabila, high beam, low beam sign, turning signals, at saka horn. Okay, dito naman po sa Burgman EX, meron din po siyang idling stop. Kasama na po siya nung switch ng kanyang electric starter push button. Pag naka-on na ganyan, ganun din po magpa-function siya. Then kung ayaw naman natin gamitin, lagi natin i-off. Pareho lang po sila ng pwesto ng kanilang mga switches. Nasa taas po yung kanyang high beam, low beam sign, turning signals, at saka horn. Wala lang po siyang hazard mga riders. And then pagdating sa starting system, lumamang uli si Burgman EX. Meron po siyang kickstart, hindi inalis mga riders. So, andito sa kanyang crankcase. And then sa Gravis, wala po siyang kickstarter. And then pareho pong may kill switch sensor yung kanilang mga side stand. Para sa malilimutin na gusto yung automatic lahat, hindi pwedeng hindi itaas ang ating side stand. Hindi tayo mag-start. And then sa foot peg po, sa ating back ride, ayan, pareho po silang aluminum. Lamang lang dito sa Burgman kasi meron siyang bahay, oh, hindi siya naka-usli. Hindi sasabit ang ating pa, basta wag lang kalilimutan na ibalik pag hindi ginagamit. And then dito naman po sa Gravis version 2, wala po siyang bahay pero okay lang dahil naka-shape naman po, nakahulma dito sa body yung kanyang footrest. Aluminum din po siya mga ka-riders. And then parehong stable yung pagkakakabit ng kanyang muffler. Lamang lang po dito sa Burgman dahil malapad po siya. Futuristic po ang datingan ng kanyang stock na muffler hanggang sa heat guard. Combine po ng gray and black pero pareho siyang plastic mga ka-riders. Hanggang sa elbow po niya, well protected po siya ng heat guard na bakal naman dito sa elbow. Okay, dito naman po sa Gravis, well protected din po yung kanyang muffler na plastic na heat guard. And then nakadugsong po dito sa kanyang pan cover yung heat guard ng elbow. Sa gear oil capacity, 50 ml lang po dito sa Burgman EX. At dito po sa Gravis version 2, nasa 100 ml. And then pagdating po sa engine oil capacity naman, dito po sa Burgman EX, 650 ml lang po ang kanyang engine oil capacity. At 800 ml naman po dito sa Gravis version 2. Nagkakapareho po sila sa engine specifications, 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, air-cooled sa cooling system, and then fuel injected po sa fuel supply system, and then 125cc displacement. And then sa kanilang performance, unahin po natin si Mio Gravis version 2. Meron po siya maximum power na 9.5 horsepower at 8,000 RPM and maximum torque of 9.5 Nm at 5,500 RPM. At sa maximum power naman po ng Burgman EX125, meron po siyang 8.5 horsepower at 7,000 RPM and 10.2 Nm of torque at 5,000 RPM. And then tumitimbang po ng 102 kilos sa curb weight itong si Gravis version 2. Meron po siyang ground clearance na 135 mm at 780 mm na seat height. Mas mabigat naman po ng 10 kilo itong si Burgman EX sa Gravis version 2 dahil may timbang po ito na 112 kilos sa kanyang curb weight. And then pagdating po sa ground clearance, mas mataas po siya, nasa 160 mm at pareho po sila ng seat height ng Gravis version 2, 780 mm din po. And then nalimutan natin yung pinaka-importante sa lahat, hindi po tatakbo ang motorsiklo nito kung walang gulong. Okay, unahin po natin sa Burgman EX125. Meron po siyang sukat ng gulong dito sa front tire na 90 by 90 by 12. And then MRF tire po na tubeless ang ginamit. And then sa kanya pong mag wheels na aluminum, ayan, ang ganda rin ng kulay, may pagka-bronze siya na parang brown, ewan. Okay, dito po sa kanyang braking system, single disc na meron pong single piston caliper dito po sa front at then telescopic fork sa front suspension. At dito naman po sa Mio Gravis version 2, meron po siyang front tire size na 100 by 90 by 12 and then IRC tire po ang ginamit, siyempre tubeless na rin. And then glossy black po ang kulay ng kanyang cast wheels na aluminum din. Then sa kanyang braking system, pareho rin po na single disc na meron pong single piston caliper at may kasama po siyang speed sensor. And then telescopic fork na front suspension. Pero panalo talaga pagdating sa rear tire. Ang laki po ng gulong ng Gravis version 2, 110 by 90 by 12. Sana ganito ang ginawang size po dun sa Burgman EX. Diba? Kita nyo naman, kahit pinalaki na siya, na size 12 na rin yung diameter ng kanyang wheels, parang maliit pa rin, diba?
So sana ganito ang size. Naka-drum naman po dito sa rear brake at single-sided shock po sa rear suspension. Okay, dito naman po sa size ng gulong ng Bergman EX125. Nasa 100 by 80 by 12. And then naka-drum din po sa kanyang rear brake at single-sided shock din po sa kanyang rear suspension. Ay, hanggang doon na lang mga ka-rider. Sana nakatulong po sa inyo yung ginawa natin pagbusisi sa dalawang scooter na to. Pero kagaya na sabi ko kanina, kahit ano po mapili niyo dyan, panalo na tayo. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Tuloy sa pag-arangkada tungo sa mga pangarap mo at makamit ang mithiin mo. Walang humpay sa pagtulong, walang tigil sa pagsulong. Kahit saan ika'y dadalhin, marating lang ang iyong tatahakin. Una ka dito, Nunemar. Dito ay sigurado, dekalidad at bilis, walang kaparis. Swabe ang biyahe mo sa Nunemar, tiwala ka dito. Kay tagal na nating kasama, patuloy sa pag-arangkada tungo sa mga pangarap mo at makamit ang mithiin mo. Walang humpay sa pagtulong, walang tigil sa pagsulong. Kahit saan ika'y dadalhin, marating lang ang iyong tatahakin.